nasira na po itong ating pinakadingding na yero kasi doon sa kanilang acid ng ipot nila. Kaya pong ginawa na lang po natin, naglagay na lang po tayo ng karton dito sa mga gilid para hindi po pasukin ng hangin. At mamaya ilatag po natin itong sako, tsaka lalagyan na po natin yan ng ipa. So yung ating parating na sisiw mamaya mga ka-farmers ay kulay brown. Yung 40 grams class A na bounty. Ayan po mga ka-farmers, safety na po yung ating mga alaga dyan. Yung sa gitna na yan, kung baga sa Bisaya, sigang daw. Yung parang nilalagyan ng kaldero para magluto. Dyan po natin mga ka-farmers ilagay yung ating drum na may uling. Ayan. Pero bago natin dyan ilagay, lilinisin muna natin. A few moments later. Oh, ito na. Anak, magsaing ka na. Upo, nay. O, ito na po yung sinaing. Oh no! Yun, oh. Huwag pong ubusin mga ka-farmers yung ipa at yung abo para hindi po sumagad yung ating uling, yung apoy dun sa pinakapuwet ng ating drum para hindi po mabilis masunog at hindi po mabutas kaagad. So, may nag-request po mga ka-farmers ng videong ito. Mamaya i-mention po kita. Sabi niya, gawa daw ako ng video para daw po kung paano daw lalagyan ng apoy yung uling. Yan, para lang po sa kanya ito. So, nakita po ninyo kanina, nilagyan po natin ng uling itong ating drum. Tapos, yung inyong feeds, may plastic po yan. Ito po yun. Yan na lang po yung gagamitin nyo. Ano na. Ang ginagandahan kasi itong plastic dahil pag nalulusaw siya habang may apoy, yung plastic na nalulusaw na may apoy matagal siya maubos. Kaya talagang bago maubos itong plastic na may apoy ay talagang mag-aapoy yung ating uling. So mga ka-farmers, i-discuss ko na lang din. Marami po kasi yung mga nagtatanong sa akin kung yun daw ba yung usok nito ay masama sa mga sisiw. Ang sagot po ay talagang oo, masama sa ating mga sisiw. Kasi yung sinisira po nito ay yung respiratory system ng ating mga sisiw. Yung lungs ng ating mga sisiw, yung bituka, yung atay. Yan po yung sinisira nitong usok. Lalo po kung yung usok ay galing dito sa plastic. O kaya ay galing po sa rice hull kasi mabaho masyado. Pero kung napansin po ninyo, wala pa po naman mga sisiw ngayon kaya ginagamitan po natin nitong plastic. Talagang mausok itong loob. Pero ang ating yung usok po mga ka-farmers ay hindi po yan sumasagad dito sa pinaka-flooring. Mayroon pong isang kalahating dangkal, ganyan, dito sa ating flooring. Mga ganyan po kataas yung usok. Ayan. Kaya nga po 'di ba sabi ng mga bumbero kapag nasusunog daw yung building, yung mga tao daw kailangan dumapa pagapang papuntang exit. So kasi ang usok po kasi ay hindi sumasagad doon sa pinaka-flooring. Ayan po mga ka-farmers. Ngayon, yung usok ay sumasagad lang po sa flooring kung mahahanginan. Kaya po dapat yung inyong kulungan, yung mga gilid ay sarado para wala pong hangin na makakapasok galing sa labas. Kasi yung usok talagang laging pataas po yan eh. Hindi naman po yan bumababa yung usok. Pataas siya.
So itong bubong natin, hindi naman ito yero, hindi naman silyado, kaya nakakalusot yung usok doon sa may taas, dyan sa may yero po natin. So again, masama po yung usok sa kalusugan ng ating mga sisiw, pero iwasan lang po natin na malanghap ng ating mga sisiw yung usok. Ayan, papaano? Iwasan po natin na makapasok yung hangin galing po sa labas para hindi po mabulabog yung usok. Kasi kapag nabulabog po ng hangin yung usok, mawawasak po yan. May tendensya po yan na sasayad sa ating flooring. Pero po kapag hindi po nabubulabog ng hangin yung usok, papunta lang po yan sa itaas at mayroon po yan part, mga isa't kalahating dangkal na hindi po bumababa o hindi po sumasagad yung usok sa ating flooring. Kaya hindi po yan nalalanghap ng ating mga sisiw. At saglit lang po yon. Pag naglagay po kayo ng uling, pag naglagay po kayo ng rice hull, siguro mga 5 minutes, may mga 5 minuto lang po yung usok, o pagkatapos mawawala na po yung usok. Yan na po yung ating sinunog kanina na plastic. Ayan. So matagal po yan bago maubos yung kanyang apoy. Susunugin niya po muna yung uling bago po maubos yung apoy. Ayan. Pagkatapos po yan, kapag naging uling na po yan, halimbawa mga 50% po ng uling ay mayroon na pong apoy, pwede po nating dagdagan ulit ng uling. O pagkatapos, pag yung idinagdag nating uling ay umapoy na din, tambakan na po natin mga ka-farmers ng rice hull. Ayan po, ito. Yan, itong ipa. Ayan. O, pero hindi po dyan galing, doon po galing sa sako. Joke lang. Yun, pagka nagtambak kayo mga ka-farmers ay hindi siya yung punong-puno, ano, yung hindi lang po makita yung ano uling, kumbaga parang mga isang dangkal yung kanyang kapal mula doon sa uling. Yan, para hindi naman po mamatay yung uling o hindi naman malamig, kasi kapag masyadong maraming ipa, malamig po, hindi siya masyadong mainit kasi parang natatalo na kasi ng ipa yung ano uling. So ito yung pagkaka step by step ano. Ayan, naglagay na po tayo dyan ng mga patukan ng ating tubig. Ayan po, 12 po yan. Tapos po yung laman ng grapo na yan, ayan po yung bato na ating ilalagay po sa ating tubigan. Ito po yung ating uling. Ayan o, marami na. Maya maya lagyan po natin yan ng rice hull. Iyan po mga ka-farmers ang sinasabi kong mausok. Tingnan po ninyo, wala pong usok dito sa ibaba. Nandun lang po yung usok sa taas. Ayan po. Ito po yung ating mga pakainan. Ito yung ating mga galon. Lalagyan na po natin yan ng ano, tubig bago po dumating yung ating mga sisiw. Yung ating mga sisiw po mga ka-farmers, nasa biyahe pa. Pero po nakahanda na ang lahat. Ito po, naglagay na po tayo dito ng ano, uling. Yan, para pagdating po ng ating mga sisiw, mainit na po itong loob ng ating broodingan. So yan po mga ka-farmers, marami na pong apoy. Dagdagan natin ulit ng uling. So yan na po mga ka-farmers. Pagkadagdag ko kanina ng uling, nilagyan ko na siya ng rice hull. Ganyan po karami pag naglagay ng rice hull, yung hindi po masyadong makapal. Ayan, pagkatapos mamaya maya kapag nasunog po yung rice hull o yung ipa, pag umitim po yan, ibig sabihin nasunog na. Dagdagan po uli ng rice hull para yung ating uling ay tumagal, umabot po ng mga 24 hours o kaya mga 18 hours. So ito na po mga ka-farmers yung ating setup. Ayan, bakit po mayroong dyaryo? Kasi po yung dyaryo na yan, dyan po natin ilalagay yung kanilang mga patuka. Ngayon ay dyan po natin sila pakakainin sa loob ng 24 hours o kaya ay 12 or 18 hours. Yan. Tapos yung atin pong mga tubigan, mayroon po siyang lifeguard o kaya yung mga bato. Kasi yung ating mga sisiw ay uho na po yun kasi ngayon ay mag-aalauna na at nasa biyahe pa po sila kasi yung barko ay na traffic daw. Yan, pero po mga ka-farmers ay nasa mabuting kamay naman at nasa mabuting kalagayan. Inaalagaan naman daw po sila ng mabuti ni na Mr. Fitalino. Sir, magandang hapon po. Yan si Mr. Ronald Fitalino, yan po yung aking supplier na puging-pugi. Yan po. So, paparating pa lang yung ating mga sisiw pero nakasit up na po tayo. Yung ating pong
broodingan. Okay po. Ngayon ay aalis na po ako, pupunta na po ako ng bayan para po ay salubungin at sunduin para po dalhin dito yung ating mga bounty chicken na class A. So, andito na po mga ka-farmers yung ating sinalubong kanina ng mga sisiw. Ito po, ayan o. Bali po 8 box po ito. Gaganda po ng box. Sa box pa lang po ay panalo na. Ayan po yung box niya, mayroong tatak na bounty. Ganon din po yung kanyang shield. Meron din pong tatak na bounty yung kanyang shield. Ayan. So ito po, tingnan natin. Ayan. Charan! Wow! Ang gaganda po oh. Ayan oh. Oh. Kahit na medyo ngayong hapon na dumating pero ang diliksik pa rin nila oh. Oh. Ang gaganda ng kulay. Parang mga Rhode Island red. Yung kulay nila. Rhode Island red, hindi naman red. Kulay puti. Yan, bounty chicken. Kulang pa yung ating heater mga ka-farmers. Dagdagan pa po natin yan mamaya. Pwedeng itong ilaw. Yung dalawa na yan. Bali 10 piraso yan na tig 100 watts. O kaya ay uling ulit. Marami naman po tayong lata na pwede natin paglagyan ng uling. Mamaya ko na titingnan yung temperature. Mga 35 to 36 para mas maganda. So ngayon dahil kalalatag lamang natin sa kanila kaya yan. Tuwang-tuwa sila. Magdadagdag pa tayo mamaya ng isang isang galon. Yung patungan na walang laman na yan. Kakulay po nila yung tubig oh. Asukal lang po yung tubig. Kakulay nila. Nakakatuwang tingnan. Yung iba busy sa kalalaro, yung iba naman umiinom. Nandito oh. Hindi sila makapag-swimming. Hello.